Hinalingan niya si Nanay Minda na puno ng lungkot ang mga matang nakatingin sa kanya habang humihikbi. Aalis na po ako, Nay. Nang hihina niyang paalam. Ihahatid na kita sa labas. Nang makarating sa labas ay muli niyang niyakap si Nanay Minda ng mahigpit. Ang batang ipinagbuntis mo noon, nasa na? Malaki na ba? Bigla nitong tanong. Marahan siyang tumango at tumingin sa malayo. Opo, malaki na at saka kamukhang kamukha ko po. Sana man lang makita ko ang batang yun balang araw. Sabi nito na mas ikinalungkot niya. Sana nga po, Nay, balang araw. Darating pa kaya ang balang araw na iyon kung ngayon pa lang ay wala ng kasiguraduhan ang buhay ni Creyos sa malupit niyang mundo? Mag-ingat ka, Kaya. Pasensya ka na talaga at wala akong magagawa sa sitwasyon mo ngayon. Malungkot nitong turan. Pilit siyang ngumiti. Ayos lang po, Nay. Pwede ko po bang malaman ang pangalan ng totoong nanay ko? At tubili niyang tanong. Erlinda Reyes. Dati siyang katulong dito noon. Kasing ganda mo rin siya noong kabataan niya. Iha, subalit wala nang balita tungkol sa kanya. Tahimik silang nakatingin lamang sa isa't isa. Sana ay dumating ang araw na mahanap mo siya at maramdaman mo ang kalinga at tunay na pagmamahal ng isang ina na ipinagkait sa iyo ng tadhana. Tumango siya at nagpaalam na kay Nanay Minda bago tuluyang nilisan ang lugar. Kahit nasa loob na siya ng bus ay panay pa rin ang kanyang iyak. Ano bang naging kasalanan niya at pinarusahan siya ng ganito? Siya nga ba ang magbabayad sa kasalanan ng kanyang tunay na ina at ama? Halos mag-uumaga na nang makarating siya sa Maynila. Tumingin siya sa oras ng kanyang telepono. Napabuntong hininga siya. Ilang oras na lang, schedule na ng operasyon ni Creyos. Umupo siya ng bench malapit sa terminal ng bus habang nakatulala. Hanggang ngayon ay halos hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. Sobrang dami nang nangyari. Parang sasabog yata ang ulo niya sa sakit. Mariin siyang pumikit at tumingala sa langit. Tatanggapin ba niya ang alok ni Sir Kyle para maipagamot si Creyos? O susugal siya sa inalok ni Vincent sa kanya? Diyos ko, turuan niyo po ako ng nararapat kong gawin. Bulong niya sa hangin. Napukaw ang kanyang atensyon nang huminto ang isang itim na sports car sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay bumaba ang isang gwapo at matangkad na lalaki mula dito. Nakasuot ito ng isang puting t-shirt at itim na slacks. Umunot ang kanyang noo nang naglakad ito patungo sa kinaroroonan niya. Huminto ang ilang lalaki. Pulgada ang layo sa kanya. Base sa pagkakapokus ng mga mata nito, mukhang siya nga ang pakay nito. Sino na naman bang isang to? Another kidnapper niya? Hindi pa man nalalayo ang itsura nito sa mga dumampot sa kanya kahapon. Maria Kaya Faljorina? Tanong nito sa baritonong boses. Bakit po? Walang gana niyang tanong. I am Attorney Zion, Cade Samaniego. My client, Ralphie Veda Lee, wants to see you. Umangat ang kanyang kilay sa narinig. Madaling araw pa lang at pinapasundo na siya nito para kausapin. Ito na nga ba ang magiging daan para maipagamot niya ang anak niya? Hindi na siya nag-atubili pa at sumakay na ng sasakyan ng lalaki. Marahil sa labis na pagod niya sa buong araw, hindi niya na malayang nakatulog pala siya sa biyahe. Nang magising siya ay naroon pa rin siya sa loob ng sasakyan. Lumingon siya sa driver's seat at nakitang natutulog din doon ang nagpakilalang Attorney Zion. Nasapo niya ang kanyang noo. Nakatulog pa talaga siya sa lagay na iyon, gayong hindi niya lubos na kilala ang kasama niya. Mabuti na lang at hindi ito masamang tao. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at nakitang 6:00 na pala ng umaga. 2 oras na lang at sisimulan na ang operasyon ni Creyos.
Nag-aalangan siya kung gigisingin niya ba ang lalaki o bababa na lamang siya ng sasakyan at mauuna na. Mabuti na lamang at tumunog ang cellphone nito, dahilan para magising ang lalaki. Pupungas-pungas pa nitong dinampot ang cellphone at sinagot, "Yeah, we are already at the parking lot. We're coming." Anito bago ibinaba ang cellphone. Lumingon ito sa kanya kaya nahihiya siyang ngumiti. "Pasensya na at nakatulog ako." "It's fine. I slept too because I'm so tired." Sabi nito at kinalas ang seatbelt na suot kaya nakigaya na rin siya. Sabay silang bumaba ng sasakyan at sumakay ng elevator. Ilang minuto pa ay bumungad na sa kanya ang pamilyar na silid. Ang kaibahan lang ay wala pa doon ang babaeng nakasalamin na sa tingin niya ay sekretarya ni Ralphie. Sumunod lamang siya kay Zion na tuloy-tuloy na naglakad papasok ng opisina ni Vincent. Pagpasok nila ay naroon na ang lalaki at prenteng nakaupo sa swivel chair na animoy hari sa lugar na iyon. "Good morning, dude. Thanks for your great work." Nakangising saad ni Ralphie. Sak na umupo sa couch si Zion samantalang nanatili siyang nakaupo at nakatayo sa gitna ng opisina. "I'm not doing this for you. This is for Harper's project in your network." Paingos na tugon ni Zion. "Yeah. Baliwalang sagot ni Ralphie bago bumaling ang tingin sa kanya. "Oh well, hi there, Miss Faljorina." Anito at tumayo mula sa swivel chair bago naglakad palapit sa kanya. "You seem so tired today. Mukhang hindi mo yata nagustuhan ang mga ginawa ko sa pinasukan mo kahapon." Ralphie was very tall, towering her small height, at sa tingin niya ay nasa 6 foot yata ang lalaki, samantalang nasa 5 feet and 4 inches lang siya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at tumitig sa mapaglaro nitong mga mata. Ito pala ang dahilan ng lahat ng pagdurusa niya. Ang lalaking ito ang dahilan, kaya hirap na hirap siyang mailigtas ng anak niya. Kung dati ay naiinis lang siya sa pag-uugali nito, ngayon ay labis na galit na ang kanyang nararamdaman. "Masaya ka ba sa pinaggagawa mo?" Naggagalit ang mga ngipin niyang tanong. Ngumisi si Ralphie na para bang tuwang-tuwa ito sa naging reaksyon niya. Ganito lang ba talaga kadali para sa mga mayayaman na paglaruan ang gaya niya dahil hindi nito agad makuha ang gusto? "Masaya. Masayang masaya ako. Maria kaya. I'm so happy that Ouch!" Nanlaki ang mga mata nitong nakatitig sa kanya nang bigyan niya ito ng isang malakas na suntok sa muka. Dinig pa niya ang pagsinghap ni Zion na nakatingin sa kanilang dalawa. Ralphie started to notice that his nose bled. He can't believe it na hindi lang sampal ang natikman niya sa babaeng ito ngayon, kundi isang suntok na talaga. Wala siyang nakikitang pagsisisi sa mga mata nito, bagkus ay puro galit lamang. This woman is a sadist. "Dude, are you okay?" Mapit si Zion at inabutan siya ng tissue. Kinuha niya iyon nang hindi lumilingon sa kaibigan at nakipagsukatan pa ng titig sa babae. "Wala ka talagang kasing sama, Mr. Lee. Pati ba naman trabaho ko'y pagdidiskitahan mo? Ganyan ka na ba talaga kaisip bata kung kumilos?" Naiiling niyang pinahid ang dugo mula sa kanyang ilong. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. He should be sending this woman to jail because of the physical injuries she has been causing him, pero ayaw sumunod ng utak niya. He seems to enjoy her madness at him. He even sound like a masochist. "Did you see that, Zion? She punched me. You will be my witness, not to mention the CCTVs from all the corners of this office. I will sue you, Miss Faljorina." Pananakot niya sa babae. Unti-unti naman itong natauhan sa ginawa at ilang beses na napalunok. Bitbalikat siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang lamesa. Kinuha niya ang nakahanda ng kontrata sa kanyang desk at inilapag iyon sa kanyang mesa. "Now, you choose, Miss Faljorina. Either way, you will agree on what I wanted, or I will call the police and send you to jail.
Lumingon si Zion sa kanya at pinanlakihan siya ng mata pero hindi niya ito pinansin. All he wants is to make her agree on his terms and nothing more. Kapag ba pinirmahan ko na yan, makukuha ko na ang pera na sinasabi mo? Tanong nito. Tumango siya at bahagyang itinulak ang kontrata. You can read it. You don't have to worry about sexual aspects. We don't have to do it. All we need to do is pretend to be lovers in front of everyone. I will provide you a condo, luxury cars, expensive clothes, designer. I don't need any of that. Pera lang ang kailangan ko. Putol nito sa kanya. Okay, give me your account. Sign it and I will wire you 5 million right away. And send the other half if we will be successful. Umupo si Kaya at maingat na binasa ang bawat nakasaad sa kontratang inihanda ni Ralphie. Para sa anak niya ay pikit mata niyang tatanggapin ang alok nito kapalit ng pera. Humugot siya ng malalim na hininga at tuluyang nilagdaan ng papel na magsisibling kasunduan nilang dalawa. At sa pagperma niyang iyon, isang bagay lang ang sisiguraduhin niya. Hinding-hindi siya gagaya sa totoo niyang ina na nanira ng pamilya ng iba. Alam niya yon sa kanyang sarili. Choose the lesser evil. Yun na lang ang iniisip niya nang permahan niya ang kontrata. Sa pagitan ni Ralphie at Sir Kyle, mukhang mas ligtas siya kay Ralphie dahil mukhang wala naman itong interes sa kanya. Matapos niyang pumirma ay kinuha niya iyon ni Ralphie nang may matagumpay ng ngiti sa mga labi. Masayang masaya siguro ito dahil nasunod ang gusto. Ibinigay iyon ng lalaki kay Zion. Nauna naman itong nagpaalam habang naiwan silang dalawa ni Ralphie sa loob ng opisina. I've already wired my half payment, Miss Faliorina. Anito at ipinakita pa sa kanya ang online receipt. Congratulations, you're finally hired. Tumango siya at lihim na nagpasalamat. Unang beses niyang magkaroon ng ganoong kalaking pera buong buhay niya. Dapat ay masaya siyang marinig ang salitang hired na siya, pero ngayon ay hindi niya man lang magawang magbunyi. Kailan pala ako magsisimula? You can start by tomorrow. Remember our deal? Everything is confidential. Wala kang pagsasabihan ng mga ito kung ayaw mo magbayad ng dobleng halaga sa binigay ko sa'yo. Mag-alala. Wala akong intensyon na ipagkalat ang anumang deal natin. Pero, matanong ko lang, sino bang pagseselosin natin? Curious niyang tanong. This one. This is my wife, Miss Faliorina. Anito at inabot sa kanya ang tablet nitong hawak. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagsino niya ang babaeng tinutukoy nito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. It was Grace Yacht. Kahit saang lugar ay matunog ang pangalan ng babae. Mapatambay man yan o hindi, bata o matanda, babae man o lalaki, ay idolo ng mga babae ito. Sikat ito sa buong Pilipinas dahil sa magagandang pelikulang pinagbibidahan ito. Hindi lang ito sexy. Sobrang ganda din ng babae nang makita nila ito minsan sa isang mall show sa Maynila. May kalayuan pa nga sila noon. Paano na lang kaya sa malapitan? Hindi niya lubos akalaing kasal na pala ang babae at ang lalaking ito pa ang pinakasalan. Na-curious tuloy siya kung bakit nakipaghiwalay si Miss Grace dito. Pero baka dahil sa ugali ni Ralphie, yun ang dahilan. Sigurado ka bang asawa mo talaga siya? Sabi kasi sa interview niya, single daw siya. Inabot niyang muli kay Ralphie ang tablet nito. Do you think I'm crazy to tell you stories because I'm daydreaming? She's my wife, Miss Faliorina. At kung hindi ka naniniwala, I can show you proofs. Okay na, ayos na. Naniniwala na ako. Pero sigurado ka bang magsaselo siya kapag ako ang ginawa mong mistress? Hindi kaya maging katatawanan tayo kapag nakita niya ako? Alanganin niyang wika. Wala naman talaga siyang panama sa babaeng iyon. Siguro noong umulan ng kagandahan, nasalo lahat ni Grace Yacht ang mga iyon. Isa pa ay napakarami ng achievement ang naabot ng babae
samantalang siya ay tanging high school lamang ang natapos. Do something about that tomorrow. Give me your number, and I will call you for the appointments my secretary will prepare. Isinulat niya sa papel ang kanyang numero bago mabilis na nagpaalam sa lalaki. Kita niya sa orasan na mag-aalas 7 na ng umaga. Pumara siya ng taxi para mas mabilis na makarating sa ospital nang sa gayon ay makausap niya ang mga mag-aasikaso kay Creyos. Napangiti si Ralphie habang pinagmamasdan ang lagda ni Kaya sa papel. Hindi naman lang nasayang ang paggising niya ng maaga dahil nakuha na niya ang kanyang gusto. Binuklat niyang muli ang divorce paper na ibinigay ni Grace. May lagda na rin ng babae sa naturang papel. Kuyom ang kanyang kamaong isinara ang folder. Sisiguraduhin niyang hinding-hindi mangyayari ang divorce na ipinaglalagdakan nito, kundi ang kusang pag-amin nito sa buong bansa na mag-asawa na silang dalawa. 2 taon na ang nakaraan. He can't wait to let it happen. Siya na ang magiging pinakamasayang lalaki sa buong mundo kapag nangyari iyon. Ililipat mo sa VIP ward si Creyos? Bulalas ni Betty nang makausap niya ito. Masaya siyang tumango kay Betty. Malaking halaga ay yung 5 milyon na binayad ni Ralphie sa kanya. Kahit na maubos pa iyon, ang importante ay gumaling ang anak niya. O teka, saan ka kumuha ng pera? Tinulungan ka ba ng mga magulang mo? Napatawad ka na ba nila sa nangyari sa'yo? Usisa pa nito. Ayaw man niyang magsinungaling subalit nangako siya kay Ralphie at tutuparin niya iyon. Oo naman, Betty. Hay, mabuti naman kung ganun. Bibisita ba sila dito sa Maynila para makita ang apo nila? Excited pa nitong tanong. Sigurado akong magugustuhan nila si Creyos kasi napakabibo ng inaano ko tsaka ang pogi-pogi pa. Lit siyang ngumiti para hindi ipahalata sa kaibigan na nagsisinungaling siya. Nakausap ko sila na hindi pa sa ngayon. Abala pa kasi sila sa amin kaya sa susunod na lamang daw. Ganun ba? Sayang naman, hindi sila makikilala agad ni Creyos. Dismayado nitong wika pero maya-maya ay ngumiti pa rin. Pero di bale na, at least tinulungan ka nila. Betty, may hihingin sana ako sa iyong pabor. Aniya sa babae. Lumingon naman ito sa kanya at ngumiti. Kahit ano pa yan kaya, basta kaya ko lang ay gagawin ko para sa'yo. Napangiti naman siya sa klase ng sagot nito. Niyakap niya ng mahigpit si Betty na gumanti naman ang yakap sa kanya. Ang swerte ko talaga sa'yo, Betty. Balang araw ay makakabayad din ako sa lahat ng kabutihang nagawa mo para sa akin. Sus, ano ka ba? Mahina siya nitong hinampas at kinurot pa sa tagiliran. What are friends for kung papabayaan kita? Ang tunay na magkaibigan, nagtutulungan. Cute talaga, Betty. Isa kang hulog ng langit para sa akin. Baliw, hulog ka mo ng impyerno, sabi pa ng asawa ko. Anito na ikinatawa nilang dalawa. Nga pala, ano nga yung hihilingin mo? Kung sakaling may magtanong tungkol kay Creyos at wala ako, pwede bang ilihim mo ang tungkol sa ugnayan naming dalawa? Sabihin mo na lang na anak mo siya at hindi akin. Aniya sa kaibigan. Kunot noon naman siya nitong tiningnan. Bakit? May problema ba? Wala naman. Pero kasi... okay. Kung hindi mo pa masabi sa ngayon ang dahilan ay ayos lang. Aakuin ko si Creyos kung sakaling may magtanong tungkol sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala pa tungkol sa bagay na yan. Sagot nito. Muli siyang napatngiti at nakahinga ng maluwag. Alam niyang pinaiimbestigahan siya ni Ralphie. Pero mukhang hindi pa nito alam ang tungkol sa anak niya. Ayaw niyang malaman ng lalaki na may anak na siya at baka umatras ito sa kasunduan nilang dalawa at bawiin ang perang ibinayad nito. Dumating na ang oras ng operasyon ni Creyos. Sa buong panahon ay hindi siya mapakali. Panay nga ang dasal niya na sana ay maging matagumpay ang operasyon ng kanyang anak. Mayat maya ang paruot parito niya. O kaya, umupo ka kaya? Kahit sandali lang, magiging maayos din ang lagay ng anak mo. Awat ni Betty sa kanya.
Nagpakawala siya ng isang malaking buntong hininga, hanggang nanghihinang umupo at yumakap sa kaibigan. Hindi siya kakalma hanggat hindi niya nilalaman ang kalagayan ni Creyos. Betty, kinakabahan ako. Paano kung may hindi magandang mangyari? Hindi ko kakayanin na mawala sa akin ang anak ko, Betty. Hindi ko kakayanin. Hagulhol niya. Akap naman siya ng kaibigan sa kamarahang hinaplos ang kanyang likod para pagaanin ang kanyang loob. Matapos ang ilang oras ay bumukas ang operating room at lumabas ang isa sa mga doktor na nag-asikaso sa anak niya. Mabilis naman silang tumayo at sinalubong ito. Lumaki ang pag-asa niya na maayos lang ang lagay ni Creyos nang makita ang maaliwalas na mukha ng doktor. Congratulations, Miss Faljurina. Though we can say that we are already done since this is the beginning of his treatment, but the operation was successful. You can visit your son after he'll be transferred into his private room. Sabi ng wika ng doktor. Naluluha siyang nagpasalamat dito. Narinig mo yon, Beth? Successful ang operation ni Creyos. Oh God, ang saya-saya ko, Betty. Bulalas niya at niyakap ang kaibigan. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magiging maayos din ang lahat. Matapos ilipat sa private room si Creyos, ay agad silang nagpunta ni Betty doon para tingnan ang anak. Mahimbing pa rin itong natutulog habang may nakatusok sa swero na kamay at naka-oxygen rin. Marahan niyang hinaplos ang noo nito. Kung pwede lang sanang hilingin na ilipat sa kanya ang sakit nito, ay gagawin niya. Napakabata pa ng anak niya para magdusa ng ganito. Ang nais lang niya ay maging normal ang buhay ni Creyos. Iyong tipong laro lang ang aatupagin at hindi ganitong nakaratay sa ospital. Pinauwi muna niya si Betty sa kanila dahil ilang araw na itong nasa ospital. Alam niyang kailangan ito ng sariling pamilya, lalo na at may sariling anak din ito. Binigyan niya ito ng kaunting halaga para may maipanggasto sa pang-araw-araw na ayaw pa sana nitong tanggapin subalit ipinilit niya. Kukuha din siya ng private nurse na mag-aasikaso kay Creyos, lalo pa at may usapan sila ni Ralphie bukas. Pabalik siya ng silid ng anak galing pharmacy nang makabunggo ang isang matangkad na lalaki. Angat siya ng tingin at nanlaki ang mga mata nang ma-realize niya kung sino ang nasa kanyang harapan. Sa wari niya ay nakilala din siya ng lalaki base sa tingin nito. Nakaramdam siya ng labis na kaba. Nakita niya itong kasama ni Ralphie noong gabing nasagi ng lalaki ang kanyang bisikleta. Sa katunayan ay ito pa nga ang umawat at pumagitna sa bangayan nilang dalawa. You look familiar. I think I saw you a few nights ago. Anito sa kanya. Hilaw siyang natawa. Mukhang matalas ang memorya ng isang ito at hindi yata siya makakapagsinungaling, kaya hahanap na lang siya ng kasinungalingan kung magtatanong ito sa kanya. Oo, nagkita na tayo nung nakaraang gabi. Kunwari ay magiliw niyang sagot. Right, ikaw yung nakasagutan ni Ralphie. Ano nga palang ginagawa mo dito? Tanong nito. Wala, may bisinisita lang ako na kaibigan ko. Oo, kaibigan ko nga. Nagkasakit kasi. Kaya yun, pinuntahan ko. Nadala kasi dito sa ospital. Tumango naman ito. Gaya ni Ralphie ay matangkad din ang lalaki at maputi. Kung itsura ang pagbabasehan, hindi nagkakalayo ang dalawa. Mukha itong may lahing Chinese, gaya ng mga nakikita niyang pinapanood ni Betty sa cellphone nito. Ah, ganun ba? May kasama ka ba? Wala po, ako lang mag-isa. Kayo po, may binisita din? Yeah, I visited Ralphie's mom. She was confined here. Sagot nito. Napatango siya. Kung nandito ang mami ni Ralphie, ibig sabihin ay maaari silang magkita dito. Ano na kaya ang gagawin niya? Ililipat ba niya ng ospital ang kanyang anak para lang hindi magtagpo ang kanilang landas? Pwede ko bang itanong kung kumusta na ang mami ng kaibigan mo? Kunwari tanong niya, pero ang sadya niya lang talaga ay makibalita kung magtatagal pa ba ito sa ospital o hindi.
dahil alam niyang hindi siya basta-basta makakalipat, lalo pat dito lamang umayos ang lagay ng kanyang anak. She's fine by the way. She will get discharged today. Nakangiti siya at nakahinga siya ng maluwag sa narinig. Mabuti naman kung ganoon at hindi na niya kailangan pang lumipat para lang iwasang magkita sila ni Vincent, ni Ralphie kung sakali. Nga pala, pupunta ba yung kaibigan mo? Yung si Vincent Ralphie? No, masyadong busy ang isang yun sa business niya. By the way, I haven't introduced myself yet. I'm Tristan Lu. And you are? Kaya. Maria Kaya Faljorina. Pakilala niya. Tise Tristan sa kanya. A genuine smile. Taliwas kay Ralphie na palaging nakangising aso at mukhang may masamang balak. Mukhang mas matino at mabait ang isang ito. Ay teka nga, bakit ba lagi na lang niyang pinagkukumpara ang dalawa? Nice meeting you, Kaya. Nice meeting you too, Tristan. Matapos magpaalam ang lalaki, ay hinatid tanaw pa talaga niya ito sa labas ng ospital para lamang siguraduhin na hindi siya nito masusundan kung sakali. Kahit pa nga sabihing assuming siya, ay mas mabuti na nang maniguradong ligtas ang sekreto niya. Mabilis siyang bumalik sa silid ng anak. Dahil tulog pa ito, inabala na lamang niya ang sarili sa pagkukwenta ng gagastusin niya sa pagpapagamot dito. Kahit na malaki ang pera niya sa ngayon ay hindi pa rin siya maaaring magtipid. Nag-angat siya ng tingin nang marinig ang boses ni Creos. Nakita niyang gising na ang kanyang anak, kaya agad niya itong nilapitan. Oh baby ko, gising ka na. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Marahan itong umiling at tipid ng umiti. Naluluha niyang hinaplos ang pisngi ng bata. Sandali lang anak ha, tatawagin lang ni mama ang doktor. Antayin mo ko ha. Malumanay niyang wika. Tumango si Creos kaya pinindot niya ang intercom para ipaalam sa naka-duty na doktor na gising na ang anak niya. Hindi nagtagal ay pumasok na ang isang doktor, kasunod ang dalawang nurse. Good morning, Miss Faljorina. I'm Dr. Gonzalez, one of the doctors who performed the surgery yesterday. Anito, bago bumaling ang tingin sa anak niya. Ganoon po ba? Maraming salamat po, Dok. Worries. I'm just doing my job, miss. And by the way, I'm going to check on your son's conditions, okay? May ngiti sa labi siyang tumango at nagbigay daan para sa mga ito. Tumagal din ng maraming minuto ang pag-check nito kay Creos bago tuluyang nagpaalam ang lalaki. Soft food na lang muna ang maaaring kainin ng anak niya. Kaya naman siya na mismo ang nagsubo ng porridge sa bata. Alam niyang wala itong ganang kumain pero dahil ayaw nitong malungkot siya, pilit itong sumubo ng ilang kutsara. Nilinisan na din niya ang katawan nito bago pinagpahingang muli ang bata. Nang mag-angat siya ng tingin ay 10:00 na pala ng umaga. Hinanap niya ang kanyang cellphone at binuksan iyon. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang taddad na iyon ng missed calls mula kay Ralphie. Sa puniya ang kanyang noo nang maalalang may usapan pala silang dalawa ngayon. It's her first day of work pero dahil abala siya kanina kay Creos ay nakalimutan niya ng tuluyan ng oras. Ngayon pa lang ay nai-imagine niya na nanggagalaiti ito. Ilang beses na kaya siyang minura ng lalaki dahil hindi niya pagsagot ng tawag. Nang magring ulit ang kanyang cellphone ay mabilis niya itong sinagot. Where are you? You're 1.5 hours late. Bulyaw ng kabilang linya. Bahagya niyang inilayo ang cellphone sa kanyang tenga. Daig pa yata nito ang babaeng boss kong magalit. Dinig na dinig pa niya ang nanggagalaiti nitong boses habang nagsesermon. Pero wala siyang balak makinig. Are you listening to me, Kaya? Oo naman boss. Agaran niyang sagot. Nasaan ka? I'll pick you up. Masungit nitong saad kapag kuwan. Wag na boss, ako na lang ang pupunta dyan sa opisina mo. Tanggi niya dahil baka mag-usisa ito kung bakit nasa ospital siya. I'm not in the office at isa pa may pupuntahan tayo.
Tell me where you are and I'll pick you up. No more arguments. Hurry up. You're wasting my time. Nasa Gonzales Medical Hospital po ako. Okay, wait for me there. Anito at pinatay na ang kabilang linya. Nagpaalam na siya kay Creyos na papasok sa trabaho. Pasalamat na lang talaga siya at hindi mareklamo itong kanyang anak. Ibinilin na niya ito sa private nurse na kanyang inihire at mabilis na naglakad patungong entrance ng building. Doon na lamang niya hihintayin ang lalaki. Habang naglalakad siya ay hinanap niya sa kanyang bag ang kanyang cellphone, kaya hindi sinasadyang nabunggo niya ang isang medyo may edad na babae. Ayos lang po ba kayo, Madam Charlotte? Tanong ng kasama nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mukha pa namang masungit ang ginang at talagang kasalanan naman niya. Pasensya na po kayo, ma'am. Hindi po ako nakatingin sa dinadaanan ko. It's fine. No harm done, miss. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Anito at tinalikuran na siya. Mukhang mayaman ang babae dahil sa aura nito. May kasama rin itong ilang kalalakihan na sa tingin niya ay bodyguard ng babae. Uwi na siya papunta sa harap ng ospital para doon hintayin si Ralphie. Hindi nagtagal ay pumarada sa kanyang harapan ang isang makintab at magarang sasakyan. Binaba ng driver ang windscreen ng kotse at bumungad sa kanya ang nakasimangot na buka ni Ralphie. Ano pa bang hinihintay mo? Get in! Binuksan niya ang likurang bahagi ng sasakyan at doon sana pupwesto pero nakita niyang mas lalo pa itong napasimangot. Really, Kaya? Do I look like a driver to you? Kumukurap-kurap siyang mapagtanto ang ibig nitong sabihin. Agaran siyang lumapit sa passenger seat ng kotse para naman guminhawa ang nakabusangot nitong muka. Napakasungit naman talaga. Seatbelt, Kaya. Oo nga pala. Aniya at ikinabit ang seatbelt. Why didn't you answer my call? Sorry, boss. Hindi ko talaga namalayang tumatawag ka pala. Ngayon ay lalakasan ko na ang ringtone nito. Aniya bago hinugot ang kanyang cellphone at kinalikot. What was that? Nagtataka siyang tumingin sa lalaki. Ano po ba sa tingin nyo? Di cellphone. Hinablot ng lalaki mula sa kanyang telepono at sinipat ng mabuti. Is this model still alive this century? This must be vintage. Natatawa pa nitong tukso. Sumimangot siya sa reaksyon ni Ralphie at agad kinuha ang hawak nito. Hindi naman kasi ako katulad mo na maraming pambili ng bago. We should really buy a new one. I would be ashamed if my fake girlfriend, #mistress, was using an old and ugly phone. Naiilig nitong saad at tuluyan ng nilisan ng lugar. What are you doing in this hospital, by the way? Tanong ni Ralphie nang huminto ang sasakyan sa gitna ng matinding traffic sa daan. May binisita lang.